Paminsan-minsan, dinala nila siya para sa interogasyon. Ngunit dahil tumanggi siyang baguhin ang kanyang mga sagot, gumagawa sila ng mas mahirap na taktika upang pilitin ang isang pagtatapat sa kanya. Nagdusa siya ng matinding pagbugbog at pag-agaw ng pagkain na umaasang masira ang kanyang paglutas. Nagsisimula ang pelikula sa Inglaterra noong 1980 kasama ang isang opisyal ng British na nagngangalang Eric Lomax. Ginugol ni Eric ang hapon sa Veterans Club. Nagbabasa ng isang libro tungkol sa mga tren. Ang kanyang kaibigan na si Finley, nagbibiro ay nagtanong kung nakatingin ulit siya sa mga lumang timetable ng Reles. Sinasabi ni Lomax kay Finley at ang iba patungkol sa kung paano siya nakaupo sa isang magandang babae na tinatawag na Patricia Wallace sa isang tren noong Huwebes. Nasiyahan sila sa kumpanya ng bawat isa sa pagsakay sa tren hanggang sa siya ay bumaba sa kanyang paghinto. Matapos maalala ang kanilang engkwentro, napagtanto niyang nahulog siya sa isang babae. Tinanong ni Finley kung ano ang gagawin niya tungkol dito pagkatapos ay nagmamadali si Lomax sa istasyon ng tren. Naalala ang mga lugar sa kanyang itineraryo, nahanap niya ang kanyang pag-alis sa tren, pinabati siya, nagsasabi, siya na ang kanilang engkwentro ay dapat na nagkataon at inaanyayahan siyang maghapunan sa kanyang bahay. Ang dalawa sa kanila ay nagsimulang makipag-date at hindi nagtagal ay nagpakasal sa Veterans Club bilang entourage ni Lomax. Sa kanilang kasal sa gabi, habang si Patricia ay nasa banyo, ang opisyal ng hapon na si Takashi, lumilitaw si Nagase sa kanilang silid at tinala si Lomax upang ibalik siya sa isang Japanese na bilanggo ng war camp. Kapag nakita niya ang silid kung saan siya dinala, nagpoprotesta siya na nagsasabing tapos na ang digmaan. Gayunpaman, ito ay isang guni-guni. Natagpuan siya ni Patricia sa sahig, sumigaw sa paghihirap na parang nararanasan niya. Ang sakit mula sa kanyang mga alaala. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang batang Lomax ay isang opisyal ng komunikasyon para sa British Army. Noong Pebrero 15, 1942, habang siya ay nakabase sa Singapore, ipinagbigay alam ng kanyang mga superior na opisyal. Sila inutusan silang sumuko sa mga Hapon at sirain ang lahat. Pinamamahalan ni Lomax na panatilihin ang ilang mga bahagi ng radyo at siya at ang kanyang mga kapwa-asawa ay sneak sa kanila. Damit bago sila makuha. Ang batang Nagase ay isang tagasalin sa pagitan ng mga sundalong British at ng hukbo ng Hapon. Inutusan silang sumakay sa tren upang maipadala sa isang POW camp sa Malay Peninsula. Matapos lumipat ng magkasama, sinimulan ni Patricia na mapansin ang kakaibang pag-ugali ni Eric. Minsan gumugol siya ng mahabang oras na nakatitig sa dagat o sa pintuan sa gabi. Tinatanggal din niya ang mga dekorasyon ni Patricia na inilagay niya sa seating area pagkatapos niya. Ay inangkin ang lahat ay mahusay. Pagkatapos ay babalik ito na sinasabi na mas gusto niya ang mga bagay na mas mahusay ang mga bagay. Paraan sila. Nais ni Patricia na tulungan siya, ngunit hindi niya tatalakayin kung ano ang nakakagambala sa kanya. Natagpuan niya ang isang libro ng mga guhit ng pagpapahirap na maaaring siya ay nagdusa sa kampo ng POW. Nakahanap din siya ng isang walang laman na silid, tulugan sa bahay na may maleta lamang sa kama, at Eric's uniforme at isang aparador. Isang araw, kapag ang mga kolektor ng utang ay bumibisita sa kanilang bahay, naalala ni Eric si Nagas, sinunggaban niya. Isang cutter ng kahon sa pagtatanggol. Ngunit sa katotohanan, inaatake niya ang mga kalalakihan. Sa lalong madaling panahon na pagtanto ang kanyang mga aksyon, si Eric ay mabilis na tumakas mula sa bahay, na tumangging talakayin ang insidente. Sa sinuman. Desperado na tulungan ang kanyang asawa, nagpasya si Patricia na bisitahin ang Veterans Club. Lumapit siya kay Finley upang magtanong tungkol sa kwento ni Eric na nagpapaliwanag na dati siyang nurse, kaya nakita niya ang trauma na pinagdurusan ng mga sundalo. Sa una, naniniwala si Finley na walang tunay na maintindihan ang pagdurusa na tiniis nila at nag-alangan na magbahagi ng isang kwento na hindi siya sarili. Gayunpaman, kapag binibigyan din ni Patricia na si Eric ay hindi makaya at kailangang makahanap ng kaluwagan mula sa ang kanyang trauma, si Finley ay sumasabay at sumang-ayon sabihin sa kanya kung ano ang nangyari sa kanila pagkatapos ng kanilang pagkuha. Ang paglalakbay sa kampo ng POW ay nagpapatunay na hindi mapapansin mula sa simula. Tinitis nila ang isang mahirap na pagsakay na nakaimpake na mahigpit sa isang kotse ng tren na walang tamang ventilasyon. At upang mapalala ang mga bagay, sila ay binawian ng tubig sa buong paglalakbay. Pagdating, nahaharap sila sa nakababahalang paningin ng mga nakunan na sundalo na sumailalim sa sapilitang paggawa. Nahaharap sa brutal na pagbugbog para sa anumang gawa ng pagsuway. Habang ang ilan ay ipinadala upang maghukay, si Eric at ang kanyang mga kapwa komunikasyon ng mga inhinyero ay tungkulin sa pag-ayos ng kagamitan sa LEAP. Kalaunan ng gabing iyon, pinag-usapan ng grupo ang pagtakas, ngunit nahaharap sa hamon na kailangang malaman. Ang kanilang lokasyon o kagubatan na kaligtasan ng mga prospect. Sa kabutihang palad si Eric, kasama ang kanyang malawak na kaalaman sa mga lokal na track ng tren bilang isang mahilig sa Riles, gumuhit ng isang mapa. Ang kanilang 4 na araw na paglalakbay mula sa Singapore patungong Bangkok ay napagtanto sa kanya na sila ay tungkulin na ngayon. Sa pagtatayo ng Thai Burma Railway, isang proyekto na itinuturing na imposible ng British, nang walang isang buong hukbo ng mga alipin. Ipinahayag ni Young Finley na hindi sila alipin, ngunit mga sundalo at inutusan silang ayusin ang radyo. Habang nagtatrabaho para sa mga Hapon, lihim silang kukuha ng maliliit na piraso at itago ito. Ang kanilang damit. Nawawala sila ng isang mahalagang sangkap, isang kapasitor, na kinuha ng isang kapwa sundalong British. Nagtatrabaho sa linya. Hindi nila siya makausap nang hindi napansin ng mga gwardiya, kaya lumikha ang mga inhinyero ng ingay at usok habang sinasabing pag-aayos ng isa sa mga makina. Sa ginulo ng mga gwardiya, lumapit si Eric sa kanilang kaibigan upang makuha ang pangwakas na piraso. Kalaunan ay nagpapanggap siyang humanga sa lokal na tanawin. Nalaman ni Eric ang pangalan ng ilog. Idinagdag ito sa kanyang mapa bago itago ito sa isang urinal pipe. Habang nagtatrabaho sa isang truck, kinuha ng mga inhinyero ang pagkakataon na magtayo ng isang radyo. Sa pamamagitan ng pagtatago sa puno ng kahoy, ikinonekta nila ang kanilang makeshift radio sa baterya ng sasakyan at gawin itong gumagana. Bagaman tumatanggap lamang ito ng mga signal, naririnig nila ang naghihikayat na balita. Si Stalingrad ay na-retak. Sa pamamagitan ng mga Russo, ang US Air Force ay sumali sa laban at si Hitler ay tumatakbo. Ikinakalat nila ang balita sa paligid ng kampo, pinapanatili ang pag-asa ng buhay na iligtas. Isang umaga, nakikita ni Eric ang mga Japanese na nagtitipon ng kanilang mga sundalo.
Sinubukan niya makuha ang kanyang mapa, ngunit nahuli sa kilos. Ang mga sundalo ay nagtitipon ng mga inhinyero at inihayag na natagpuan nila ang radyo na nag-udyok. Ang mga ito upang simulan ang pagbugbog sa INS, isa sa mga inhinyero, upang gawin siyang aminin. Sumulong si Eric, sumuko sa kanyang sarili at sinisisi ang buong koponan. Tinitis din niya ang isang matalo na nagre-resulta sa parehong mga braso na nasira. Ginagawa ng kanyang mga kapwa-sundalo ang kanilang makakaya upang ayusin siya hanggat maaari. Gayunpaman, pagkatapos ng isang linggo, si Eric ay kalaunan ay inalis. Makalipas ang isang linggo, isang miyembro ng lihim na pulisya na tinawag na Kempeitai na sinamahan ni Nagase bilang taga-salin, inalis si Eric. Itinali nila ang kanyang pulso sa isang motorsiklo at pinipilit siyang tumakbo sa likuran nila. Matapos ang 2 linggo, muling lumitaw si Eric, mukhang nasira. Tumahimik siya tungkol sa nangyari sa kanya, hindi kailanman ibinabahagi ang mga detalye sa iba. Ngayon alam ni Patricia ang kwento, sinubukan niyang suportahan at aliwin si Eric sa panahon ng kanyang traumatiko. Kahit na inilalagay ni Patricia ang ilang musika sa radyo, nag-udyok ito sa kanya na hinihimok siyang umalis. Ang bahay. Mamaya, pumunta siya sa Finley upang humingi ng tulong sa kanya, ngunit inamin niya na wala na siyang magagawa pa. Maliban sa mga pagpupulong, na kung saan ay nakakuha na rin sa kanya. Gayunpaman, natagpuan niya ang isang bagay na ginawa niya, ngunit nag-aalangan na ibahagi. Ito ay isang pahayagan na clipping na nagpapakita ng kasalukuyang trabaho ni Nagase bilang isang gabay sa turistas sa camp kung saan may mga bilanggo. Ang kampo ngayon ay nabago sa isang museo. Tinutukoy pa rin ni Finley kung ipakita ito kay Eric, ngunit tiniyak ni Patricia sa kanya ang kanyang suporta anuman. Ang desisyon ni Eric. Gamit ang kutsilyo at pahayagan na clip sa kamay, hinikayat ni Finley si Eric na harapin ang Nagase. Gayunpaman, pagkatapos ng mga taon ng pagnanais ng paghihiganti, nais ni Eric na magpatuloy at tumuon sa pagiging A. Naniniwala si Finley na kailangang matupad ni Eric ang kanyang papel bilang asawa sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanyang mga issue. Gayunpaman, kapag pinipilit ni Finley ang mga detalye habang wala si Eric, tinanggal siya ni Eric. Nais ng isang tao sa kanilang grupo upang makahanap ng kapayapaan, hiniling ni Finley kay Eric na gawin ito para sa kanya. Sinamahan ng mag-asawa si Finley sa istasyon at bago siya board, ipinangako ni Finley si Patricia. Isang mensahe na hindi maaring balewalayin ni Eric. Nang maglaon, tumungo si Finley sa isang tulay at kinukuha ang kanyang sariling buhay. Hindi makaya ang bigat ng ang kanyang trauma na. Natatanggap ni Patricia ang nakabagbag damdaming balita sa telepono at sa sandaling binanggit niya si Finley's pangalan. Binabawasan ni Eric ang nangyari. Tinanong niya si Patricia na tinatanong kung ang kanyang paglahok ay humantong sa trahedya na ito. Si Patricia at ang iba pang mga miyembro ng Veterans Club ay dumalo sa libing, ngunit pinili ni Eric hindi upang sumali sa kanila. Sa halip, nagpasya siyang maglakbay sa Thailand upang matupad ang kahilingan ni Finley. Sa Thailand, nadiskubre ni Eric ang isang mas matandang Nagase na nagtatrabaho bilang gabay sa mismong lokasyon, kung saan si Eric ay dating ginawang bihag bilang isang alipin. Matiyaga siyang naghihintay sa labas hanggang sa umalis ang mga turista. Pagkatapos ay sneakily na pumasok sa lugar upang harapin mo siya. Sa una, nabigo si Nagase na makilala siya, ngunit sa lalong madaling panahon napagtanto kung sino si Eric. Umupo sila at inimbestigahan ni Eric ang Nagase, tulad ng naiimbestigahan niya sa. Nang malayo si Eric sa loob ng 2 linggo, sinabi sa kanya ni Nagase na inamin ng kanyang mga kaibigan na mayroon sila. Itinayo ang radyo ng magkasama. Gayunpaman, inangkin nila na si Eric ang namamahala at iginuhit ang isang mapa ng Riles. Nais malaman ng mga mananakop kung sino si Eric na nagbabahagi ng impormasyon, kaya sinubukan niyang ipaliwanag. Na iginuhit lamang niya ang mapa dahil gusto niya ang mga tren at ang radyo ay maaring makatanggap lamang ng mga mensahe. Hindi pa dala ang mga ito. Ngunit hindi sila naniniwala sa kanya at pinapanatili siyang nakalock sa isang maliit na hawla sa labas kasama ang iba pang mga bilanggo. Paminsan-minsan, dinala nila siya para sa interogasyon. Ngunit dahil tumanggi siyang baguhin ang kanyang mga sagot, gumagawa sila ng mas mahirap na taktika upang pilitin ang isang pagtatapat sa kanya. Nagdusa siya ng matinding pagbugbog at pag-agaw ng pagkain na umaasang masira ang kanyang paglutas. Samantala, sinubukan ni Eric na umamin ng Nagase na higit pa sa isang tagasalin, na kung saan, save ang buhay ni Nagase nang dumating ang hukbo ng Britanya upang iligtas ang mga bilanggo. Kinumbinsi sila ni Nagase na siya ay isang tagasalin lamang, hindi kasangkot sa anumang mga pambubugbog o lihim na pulisya. Kaya't nakatakas siya sa parusa. Pagkatapos ay nagtrabaho siya para sa War Graves Commission. Naglakbay siya sa mga tren bilang isang tagasalin, nakikita ang maraming mga patay na katawan at napagtanto ang kakilabot. Mga bagay na ginawa ng kanyang bansa. Ngayon, gabay ng Nagase ang mga turista sa museo upang magsalita tungkol sa nakaraan at makahanap ng kapayapaan. Gayunpaman, galit si Eric dahil tinawag ni Nagase ang kampo ng bilangguan sa halip na isang krimen. Ang pagtawag sa kanya ng isang kriminal para sa kanyang pagkakasangkot. Nais ni Eric na saktan si Nagase, kaya kinuha niya ang isang piraso ng kahoy at plano na masira ang kanyang mga braso, lamang, tulad ng ginawa nila sa kanya. Labis sa pagkakasala para sa kanyang nakaraan, nag-aalok si Nagase ng kanyang braso ng kusang loob, ngunit hindi maaring si Eric. Dalhin ang kanyang sarili upang saktan siya at sa halip ay tumama sa mesa. Kinukuha niya ang kanyang kutsilyo at pinipilit ang Nagase sa labas na lock siya sa isa sa mga hawla. Naghahanda si Eric sa waterboard sa kanya, ngunit bilang mga nakagagalit na mga alaala ng muling nabuhay, ibinaba niya ang mga item at pumapasok sa isang silid sa likuran ng gusali. Ito ay ang parehong silid kung saan siya kinuha upang ma-interrogado. Doon, napapailalim siya sa waterboarding ng maraming beses hanggang sa hindi na niya ito madala. At kinumpirma ang narinig niya sa radyo, nawawala ang digmaan ng Japan. Nanginilarawan ni Eric ang mga aksyon ng mga Amerikano, nagalit si Nagase at inakusahan siyang nagsisinungaling. At walang karangalan. Ang kanyang superior na reprimand kay Nagase dahil sa kanyang paglabas na nagpapaalala sa kanya na siya lamang isang tagasalin. Matapos muling suriin ang memorya, pumalik si Eric sa Nagase at kinumpirma na mayroon ang kanyang ina. Lumipas bago magsimula ang digmaan.
Sa buong digmaan, nagsulat siya ng mga liham sa isang namatay na babae. Tinanong ni Eric si Nagase kung paano nila pinag-usapan ang kanilang paggamot sa mga bilanggo. Gayunpaman, inamin ni Nagase na iwasan nila ang pag-usap nito dahil nagdadala ito ng malaking kahihiyan. Kapag binanggit ni Eric ang sirang pangako ni Nagase na mamatay na may karangalan, ipinaliwanag ni Nagase na iyon. Pagkatapos, naniniwala siya sa mga kasinungalingan ng kanyang gobyerno, walang karangalan sa kanilang mga aksyon. Nagsalita si Eric ng katotohanan at pinanghawakan na nagpapakita ng Nagase na walang mas mahalaga kaysa sa buhay. Sinasabi sa kanya ni Eric tungkol kay Finley at kung ano ang nais niyang gawin, nangunguna sa Nagase upang mapagtanto iyon. Buhay pa si Eric upang makatagpo sila ngayon at isara ang kanilang kwento. Luha, inamin ni Eric na nakikipagdigma pa rin siya sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kutsilyo ngunit pinalaya ang Nagase bago magtungo sa isang tuloy ng tren at itapon ang kutsilyo sa isang kalapit na ilog. Sa kanyang pagbabalik sa Britain, pinapayagan ni Eric si Patricia na sa wakas ay aliwin siya. Natatakot si Patricia na magdusa siya ng isang katulad na kapalaran sa Finleys. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Eric na iba ito dahil kailangan ni Finley ng isang tulad ni Patricia. Linggo mamaya, nakatanggap sila ng isang taos pusong liham mula sa Nagase. Sa liham, kinikilala ni Nagase ang mga pagkakamali na siya at ang kanyang mga kapwa-kabayan ay nagdulot. Si Eric at ang kanyang mga kaibigan. Ipinapahayag niya ang labis na pagkakasala na pinagmumultuhan sa kanya mula pa noong mga araw na iyon. Sa oras na ito, kapag bumalik si Eric sa Thailand, sinamahan siya ni Patricia. Dinala ni Eric ang Nagase ng isang liham na gumagalaw sa kanya. Ang liham ay nagpapahiwatig na ang parehong mga lalaki ay dumating sa isang kapwa, pag-unawa sa kapatawaran at pag-assume. Matapos mag-alok si Nagase ng kanyang paghingi ng tawad, nagbabahagi sila ng isang taos pusong yakap. Nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagbubunyag na ang tunay na Eric Lomax at Takashi Nagase ay bumubuo ng isang malakas bond of friendship na nagpapatuloy hanggang sa pagpasa ni Nagase noong 2011. Sa kanyang tagiliran ni Patricia, namatay si Eric noong 93 noong 2012.